Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutan na sa atong mga mabuot nga mga lugar og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Taka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Taka, o karon, ania ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Silvia sa kamatuoran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa mga tawo nga nag-alagad sa atong pangagamahanan, apan tam-is usab nga muday sa mga tawo nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sinsiro sa ilang mga katungdanan ngadto sa katawhan, moalagad nga matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mobatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat ka suok sa atong kalibutan, mutagad sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katungdanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon, nga daw mga alimatok nga nagsupsop sa kahuyang sa kinabag-an, alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminahon sa mga hingtungdan, apan kakutluan usab og mga pagtulunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka! Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong may kalambigitan ng bagang duot nga katauhan. Kay kung walay musulti sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang ustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan, walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mulaban nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulo sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan, nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pagka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programa, tulumanon nga mudapig sa masa. Tungod sa katawhan nga hibawaan, ang hiwi nga mga binuhatan, sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma, kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad radyo taman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa, tulumanon nga mudapig sa masa. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mayong udto kaninyong tanan, mayong udto, welcome sa atong pagpanaguban dito sa atong tulumanon. Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Nanusap kining atong programa mo hisgot na punta sa mga butang katalingbanon nga doon akong kalambigitan ng kinabagang katawhan. Second edition sa atong tulumanon. Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Sama sa nandan, duha ka hugna atong tulumanon. Ang unang hugna, ang padayon sa pag-uswag Bukidnon, mao man atong second edition sa udto. Padayon sa pag-uswag Bukidnon. Mga kasayuran nga atong ipambit nga kaninyo, kalihukan sa atong gobernador Onel Roque diha sa pagpadagan niya sa mga proyekto, mga programa o uban pa niyang opisyal ng mga kalihukan may kalambigitan ng iyang pagkagobernador.
I-appeal po nato din ang mga informasyon kalihukan usab sa atong kongresista sa 4th District sa atong lalawigan. Pinag-usab ni Congresswoman Larnie Roque diha usab sa iyang mga project. Mga proyekto nga napasyugdahan. Apil na usab sa mga programa sa distrito nga iyang gilagaran, ang District 4. So kini ang naglangkob sa atong first round sa atong pagpanaguban dinhi sa atong PAKA second edition sa udtong nga program. Ang atong ikaduhang ugna second round, mga balita, isyu, komentaryo. Munay atong mga topics usab diha sa atong mga hisgutanan, mga informasyon o niya paghisgot-hisgot sa mga butang katalingbanon, dala komentaryo. Kanang atong second round. O gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radio Paka Studio. Madunggan usab diha sa Radio Manumano 99.3 sa dial sa inyong mga radio sa siyudad sa Valencia. Og ang second round nato gidalit usab ni Mr. and Mrs. Eric ug Connie Federsen nga nakabase dito sa Amerika. Ato sang acknowledge mga kabanan nato sa Radio Manumano, gipanguluhan sa Tag-iya mismo, kanhi board member sa atong probinsya sa Bukidnon. Manumano numero 1, Pare Rene Centillas. Uban usab inabagan sa atong program director, Pugihan kasamtangang konsehal sa siyudad sa Valencia. Manumano numero 13, Lando Centillas. Mga kauban po nato sa technical department diha sa Radio Manumano, sila si Manumano Jiboy Corcelias Centillas, Manumano GR Bustamante, og si Manumano Giovanni Hilig, Gito Hilig. Sa transmitter, si Tatay Benjamin Pitogo og si Jonard Pitogo. Muna mga kabanan po nato sa transmitter dito sa Barangay Concepcion. Kini si Jess Vicente at your service, wherever you are. Dapiton ko muna mo, gikan ng orasa, hantod na sa 1:30. RCFM Radio Manumano 99.3 Radio Manumano, hook up na. Salamat ni mo diha bro, si bro Giovanni Hilig, may atong katbang karon nga teknisyan dito sa Radio Manumano. Arita sa atong first round, dita maglangan Padayon sa pag-uswag Bukidnon. Giagak sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paka. Tulmanon nga muhisgot sa mga kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon. Pinaagi sa tinuod nga serbisyo nga mga nahimo ni Governor Onel Roque. Diha sa mga programa o prohekto alang sa kaayuhan sa katawan sa Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Sa makausa pa, maayong udto ninyong tanan, niata sa atong unang hugna sa programang Paka, Paminawa, Apil Kamatuuran ang kuna, ang atong padayon sa pag-uswag Bukidnon. Mga informasyon nga atong ipadangat nga na kaninyo, mga kalihukan sa atong probinsya Bukidnon, administrasyon ni Governor Onel Roque. 50 kada kilo. Presyo nga, asan 50 pesos per kilo
price cap para sa 5% broken imported nga bugas gipatuman. 50 kada kilo kamahal ba? Broken rice, broken imported nga bugas. Gipatuman sa Department of Agriculture, subay sa Executive Order number 118 series of 2026, ang 50 pesos kada kilo nga price cap para sa 5% broken imported rice. Epektibo kini niadtong Mayo 14, 2026 og mulungta 30 ka adlaw lamang. Kauban sa Department of Agriculture nga magpatuman sa maong mandato ang Department of Trade and Industry, Department of Interior and Local Government, Bureau of Customs, Philippine Competition Commission o Philippine National Police. Si kinsamang musupak nini makatubang sa kriminal or krimen o baka administratibong paglapas. Mahal man 50 kilos. Pila ba ang imported rice karon? Ang imported rice karon kining alas, jasmine, mo man mga imported rice, di ba? Dili broken ang original gyud nga jasmine or alas kini kuan timgas. Ang timgas kay kuan man. Ang timgas kuan man to kanang straight ra ba? Straight wagi putol nga kanang lusok sa bugas humay. Kini 5% kuno broken na putol siguro na putol. 5% broken man imported rice. Unya gimando sa Department of Agriculture nga kinahanglan ang mga tindahan ani mamaliga 50 pesos ang kilo. 50 pesos. O ako'y papilion 10 pesos sa diferensya dito na lang ko sa original. 10 pesos na may diferensya. Diba? Based kuno ni sa Executive Order number 1180 of 2026, ang 50 pesos kada kilo nga price sa cap para sa 5% broken imported rice gipatuman sugod sa Mayo 14, 2026. Unya 30 ka adlaw na po niya ang pagpatuman. Stilan. Sa ni national program ni? Executive order ni kang kuan? Kang Makoy? Sige lang, mamay ila. Igo ra po nagpatuman ang taga Department of Agriculture. There is Atos Bukidnon. Naran ninyo, mamalit mo tag 50 pesos ang kilo, 5% broken imported rice, or dito mo walay broken. 60, 61. Naiuban mo abot og 62. Ana, butang ta lugar 62, 12 pesos sa diferensya. Mayon tani kay broken. Di biya ni class kayo kay broken. 5% ang broken ko no. Sa ato pa, di gyud pareho anang timgas tanaw nimo nga tag 60 pesos ang kilo. Ani ang presyo kay tag 50. Dapat untaan 40 pesos. Ano, ibaligya pa mag 50, himuan nag 40 pesos ang kilo. Di ba? Daghan kay mamalitan nag 50 pesos ang kilo. Maguwang sa presyo sa NFA ba? Nganong himuon pa mang 50
10 pesos sa rin diferensya sa original. Ay, May tanaw na to ni, niya sila yung mga kuan. Mga picture diri. Oh. Unsa ang executive para masabtan ta ni. Na pagpasabot di ay. Unsa ang executive order number 118. Oh. Para maklaro ginato ni. Ha? Unsa bagi kuan ani? Unsa bagi klaro ani? Sugod Mayo 14, 2026, gipatuman sa Tibok Nasod ang 50 pesos per kilo nga price cap para sa 5% broken imported rice nga epektibo sulod sa 30 ka adlaw. Mahimong padugayon usbon o tangtangon depende sa resulta sa pagmonitor sa gobyerno. Ang Department of Agriculture, DA, kauban ang Department of Trade and Industry, DTI, Department of Interior and Local Government, DILG, Bureau of Customs, BOC, Philippine Competition Commission, o Philippine National Police, magtinabangay sa pagpatuman sa price cap sa bugas. Ha? Para sa kriminal nga paglapas, presohon gikan sa 1 ka tuig hangtod na 10 ka tuig, multa gikan sa 5,000 hangtod 1 ka milyon o parehas nga presohon og multa. Aha. Para sa administratibong paglapas, temporaryo o permanente nga pagsira sa establishmento. Ikaduha, pagkonfiskar sa mga produkto nga nalambigit sa paglapas. Ikatulo, suspension o pagkansila sa permit o lisensya. Ikaupat, pagawas og cease and desist order. Ikalima, multa gikan sa 1,000 hangtod sa 1,000,000. Ikaunom, personal nga responsibilidad sa mga opisyal o empleyado sa kompanya. Aha. Para sa administratibong paglapas, duha naman. Administratibong paglapas man itong gibasa na ito. Kini mo gyapon. Muli siya ang mga bugasong imported. Yang Chow, Princess Bia, Double Diamond, White Swan, Master Chief, Mr. Chow, Planters Products, duha man eh. Princess Jasmine, Jasmine, muna ni Jasmine akong kiyon kaniha. Ang pronounce ani suban Jasmine. O niya, Binhi, Alas, Jasmine, Sweet Yummy. Alas muna ni kaniha akong kiyon, Alas. Mora din yung Alas og Jasmine? Mora din ba? Sweet Yummy Rice. Master Chief. Salo-salo. Yang Chief. O guban pa. Tanang brand nga 5% broken imported rice. Apil ani. Kasi pasabot nila ni broken imported rice. Kanala yung mga kuha lagi, mga buwak-buwak. Masaya pasabot din ang broken kay namagoy broken rice na po'y dili broken. Atong mga kuang yun, special yung presyo. Kaya mga broken, barato-barato raman ko ni mga broken. Kung broken rice ang inyong gipasabot, Department of Agriculture, kung broken rice, sa akong pagsabot, abot to si pasabot ninyo anang broken imported rice. Sa akong pasabot anang broken imported rice, naibuak ba, naiputol ang lusok sa bugas. Kanang timgas wag ini putol. Straight kira siya nga tanaw nimo, walay putol. Di ba? Timgas may tawag alas mga farmer sa basakan.
Inikpagaling nimo wag ini mga putol-putol, amo na lami kayo lungagon nga klasya sa bugas. Pareha ang mga imported. Okay, na yung mga jasmine, katong mga uban ng ipangalan na to nga mga imported nga mga bugas. Tanaw ninyo na kanang original, wag ni putol. Wag pino. Ha? Bye-bye. Oy, careful. Payong nimo. Payong. Nagdagang payong. Oh, sige, careful. Diretso ha. Okay. So, wag ni putol ang atong mga original gyud. So may tag broken imported rice na ay mga dugmok 5% sa ato padili kayo gidugmok. Oh, di ba? Nganong diha pa man mo nagpresyo taon sa mga dunay dugmok? Ha? Nganong diha pa man mo 5% broken rice? Kung ino na lang gi first class ka ba? Why putol? Why broken? Oh, unya gi presyuhan ninog 50, daghan siguro tawo mamalit. Ay! Sangan nga broken rice, tanos tawa na ang uban na di ganahan, ang uban na ganahan pod lugawon. Ay! Ang uban lungagon bahog siro. Una mga broken rice. Sa to pa 5% ka broken, ay di kini sa pino, di ni kwan sa kanang naibuak lang. Naiputol. O, ngano ginana pa man? O, giwala na lang ng broken. O, kining special gyud nga bugas sa jasmine. Itong gipangalan na to nga mga Mr. Chow, Yang Chow, Princess Bia. O, kana yung mga first class lang yung bugas. Maoy inyong gipresyuhan og 50 pesos. Ngano dito mamos broken? Ay! Matinga po taan Sa 63 ngadto sa 65 kilos ang kada kilo. Si DJ Kikay. Malis Karyaga Bahian. Kamahal na sinong bugas des maramag. Maramag man ka ba? DJ Kikay. Ang amo lagi sa balay-balay 61 raman ng jasmine. 60. Oh, 60, 61. Pinakamahal na 62. Mahal mong presyo na sa inyong imported rice ba? Ay! Bago pa ganyan ko nakapalit. Kaya akong style, sa akong bugas, pula akong pangitaon, pula. O niya ka ng pula, sa gulan din ako anang puti. Imported rice. Sama aning jasmine, alas. No? Manay lami, di dali panos ba? Dili malam, panos iniglungag ni mo. Pwede pag umaan mo, magkaon pa dili panos. Kamalay akong isagol sa pula. Lami, kaya gapon kanon, oy. Pula nga bugas ang isagol, anak. Manay akong style. Bago pa ko nagpalit. Bago pa ko nagpalit o ganang alas. Jasmine, marami din ang jasmine na bugas. 60 ang kilo. 59 ra ganito sa pikas tindahan. Kamahal ba din sa maramag di ay? Ay! Mahal na presyo na ni Diyos maramag. Goy, overpricing mo diya, ha? Ay! Overpricing mo sa maramag. Dapat ang gihimo untas Department of Agriculture o DTI, ha? Ang inyo ang gihimo, nagbutang mo monitoring price. Control price. Nagisit ninyo nga presyo. Kining inyong 50 pesos ang kilo, Consuelo di bubura man kay 30 ka adlaw ra. Ay! Consuelo di bubura. Ikaduha nganong broken rice man. Nganong 5% broken imported rice man. O kana din dili broken. Kung inyong gibanduan kanang mga katindahanan, ibaligan nila tag 50 pesos ang kilo. O guway mo sugot, pasiradi na. Ay! Ngano dito sus, Ginoo ko. Imported kunuhay nga bugas pero 5% broken. Ay! Ma-broken heart man sang mga kuanana, customer. Ay!
May padayon na to, may pagpasabot sa DTI o sa Department of Agriculture. Pagpatuman sa 50 pesos kada kilo price cap para 5% broken imported rice. Malagi broken yun. Pag-broken. So by sa GMC number 1 serye sa 2026 nga gi-issue sa Department of Agriculture DTI ang mga price tag o shelf choker kinahanglan mosunod sa gikinahanglan nga mga rekisitos. Ang tanang informasyon nga gikinahanglan ibutang i-printer sa board nga itom nga litra og mosunod sa gikatagdang kolor sa background sumala sa espekulasyon. Aha. Sa control price na din ang gibuhat sa DTI og Agriculture. Wala na ilang control price 50 pesos. Pero broken rice lagi. Ay! Ano gibroken man tao na ninyo? Hoy Marcos! Ay! Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna og opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Ganahan ko tingali mga tao kung inyong 50 pesos ang kada kilo anang imported rice nga dili broken. Pagkadaghan kay mamalit ba? Oh, na may mga tao di ganahan anang broken. Bisan ako. Oh, paregaba lang. Oh, kanang broken rice, di ko ganahan ana kay mura man nagbinlod. Ay! Binlod nila akong paliton sa mais, sustansyado pa. Ay! Or mais na lang, nga bugas, sustansyado pa. Kaysa mo palit ka ng broken, bisan pag 5% broken na. Di good, Pino, inunta lugar, 5% lang ang pagka-broken. Sa ngalan nga word nga broken. Ay! Broken-hearted po ang inyong mga customer, ana. Di ba? Sama ni. Eduardo Rabaya Castro watching. Aha. Si DJ Kikay maayong hapon sir. Mo na to. Salamat DJ Kikay sa imong pagpahibaw. Mahal din inyong bugas diya sa Maramag ha. Dapat i-monitor na sa DTI diya. Kamahal bali 63, 65. Anong malay-balay na may 59 na 60 imported rice. Pinakamahal na ng 62. Dapat ka na may monitoro sa DTI. Di na, magbuhat-buhat, magpresyo na broken rice inyong ibaligya. Purya gaba mo mga tawhana mo. Ay! Pakanon lang ninyo mga tao sa broken rice. Yun ka mo, first class rice inyong kanon. Ay! Panglit, anong tamo mga panuwaya mo? Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna og opinyon base sa mga tabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Sample price. Sample price. Na sila gi-sample dire. Price. Tag self-talker. 45 per kilograms. Banay sample sa tag lugar kanang imong price tag ba? Okay na lang magbutang kay price tag diya sa imong tindahan. Ug mamaliga ka bugas. Ipatindog ra nimo ba? Pareha lang makita na to karos merkado inana nga mga price tag. Mo ni ang ipasabot nila. Na di ibutang din nimo ang variety. Original ba na o dili? Na kini gi-promote sa gobyerno karon kay di man ni original. 5% broken rice man. Ay! Color code ayon. White. White man kasagaran imported, may pula. White man nga bugas ang kuan imported.
Kung doon na mo'y nakita nga maglapas sa price cap, report na yon sa Department of Agriculture gamit ang hashtag 50 price cap 2026. Francis Kiko Chio Laurel Jr. starring pang tunto. Agribusiness Marketing and Consumer Affairs, Department of Agriculture Philippines, starring pa nga suwakwak. Nganong ibutan pa ginangalan ni Laurel, kay budaga nag-senador. Sakya din ang pamulitika ng Consuelo de Bubo, ihatag din sa mga tao, ha? Para ba na? Klaro, Consuelo de Bubo, anong broken rice magibaligyan ninyo? Anong broken rice ang ipabarato kunuhay ninyo? Di ba mahimo nga imando ninyo 50 pesos kada kilo anang imported first class rice broken? Di ba na pwede? Ngano i-consuelo raman din sa mga taong broken? O ako'y pagkanon na mais na lang akong kanon ba? Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Oy, sa Pikas Bahin, Bukidnon Provincial Centenarian Cash Incentive nagapadayon sa administrasyon ni Governor Onil Roque. Niadtong May 21, 2026, mo ni ang assessment. Overall total 51 na ka mga centenarians ang natagaan sa incentives sa provincial government pinagi sa pangagamahanan ni Governor Onil Roque. Oy, congratulations, Governor Roque, sir. Kay daghan-daghan pa rin mga tiguang nahatagan. Tuniidad o ka ng sagatos ba? 51. O niya, 35 ang buhi. Lah, dalian na nga matay. Sa ato pang 51 kakadaghanon, pila namatay na. 35 ang buhi. 40, 45, 50. 15, 16. Luuya, no? Kagwantag yung uban. 16 ang nangamatay na sa 51 nga nakadawat sa cash incentive sa provincial government. Pero sige lang. At least nga niabot sila anang idara, nakadawat sila sa 50,000 pesos cash gift ka na ha sa provincial government nga to sa mga tiguang nga mo abot og sa kagatos ang edad. Ay nakanindot ani programa sa gobyerno karon, aprobado man ni sa Guniang Panlalawigan, programa ni Governor Onil Roque, ang nakanindot ani kay botanta, ikaw karon ni edad kag usa gatos, hatagan kag 50,000 pesos. Insikida gina ka 50,000 pesos. Kwarta na sa probinsya ha, dili na sa nasyonal. Lain tong nasyonal nga 100,000. Dito nimo to i-claim sa nasyonal pod. Pero ang counterpart sa provincial government sa Bukidnon, muhatag sila 50,000 pesos. Counterpart na. Pag birthday yun mo, ikaw sa kagato, ihataga kag 50,000 pesos. Kada tuig na rin ka magdawat 50,000 pesos. Nga sa ato pa, daginutong gini mo na imad. Kay kada tuig naman ka mo dawat og 50,000 pesos. Birthday ni mo pagka-101, lahi na sa 50,000 pesos. Ni birthday kag 102, lahi na sa 50,000 pesos. Hangtod asa kutob ang imong kinabuhi. Mao na ang programa sa provincial government sa Bukidnon. Busa kamo mga anak, ug naanay inyong lola, lolo, ginikanan baka niabot na ng idara, pagka na pirmig laway para maka-birthday pa na sunod.
Makadawat pa na og kuan. Laing 50,000 pesos. Oldest living sa 51 centenarians nga natabangan nakadawat sa cash incentive sa provincial government. Ang nakatiguang 106 ang edad. Kuya sa ba? 106 ang edad? Oh. Pero malabuan ako ni kay kung edad mo abot mag 200. Ay! Gi-itemize na yun, dili itemize, no? Kuan, breakdown or itemize. Kita sa tagsa, inuntan lang lugar, ha? Calendar year 2024, total na kadawat sa cash incentive, 31. 110. Ang edad, napadi ay. Napadi 110 sa year 2024. Nay nakadawat, usa sa mga niabot og kanang usa sa mga tiguang nga centenarian, 110 ang edad. Pinakatiguang sa 2024 na, ha. But now, deceased. Namatay ra gid taon. Wa kabot 25, wa kabot 26. 19 na lang ang buhi sa 31 sa 2024. Sa 2025, na total og 16 ang nakadawat sa cash incentive sa provincial government. 16 at tumiaging tuig 2025. Unya, 12 ang buhi sa ato pa nanay namatay upat ka buok. Karong tuiga 2026, upat ang natagaan na ni apatas buwan sa Mayo. Hunyo na ba? Hunyo? Sa to pa di pag yun maklaro og pilay kadaghanon sa mga tiguang moabot og sa gatos nga matagaan sa cash incentive sa provincial government nining 2026. Sige. Kalipan lang po taon is mga kegsuuna na to mga katiguangan. Atong mga lulog-lula, mamagpapa, tatay ug nanay. Kaya lagi sa ko nagingon, hindi ko sa kagatos, katuig nimo, sunod tuig, ug moabot kag 100 nga 50,000 pesos nga imong maangkon gikas provincial government. Pag-abot imong 102, lain na sab, 103, hangtod asa gyud taman ang imong kinabuhi. Sa laktod, inakabot mo sa sagagatos, kada tuig magdawat kag 50,000 pesos counterpart nga cash incentive sa provincial government. Sama ni mensahe ni Governor O'Neil Roque. Dako kayo kini nga tabang ilabi na sa atong mga barangay nga nay limitado o walay stable nga cellphone signal. Sa signal ni. Pinagi sa handheld radios. Mas dali na ang komunikasyon panahon sa emergency, kalamidad o guban pang sitwasyon nga nakinahanglan og paspas nga koordinasyon og pagtinabangay. Mao ni mensahe ni Governor O'Neil Roque sa gipahigayong mass turnover ceremony sa dugang handheld radio natong Mayo 21, 2026 sa may Kamulan Open Theater, Kamulan Park, Capitol Site, Capitol Area, Malaybalay City, Bukidnon. Gidugangan ang handheld kompleto na ang mga kabaranggayan sa mga handheld radio. Naapod na ni sila, sakto. Kato mga barangay nga way mga signal. Mga barangay deres Malaybalay nga way signal. Number 1 ang kuan. Kibalabag. Kanang-kanayan, wala signal. Kilapagan, wala po signal.
katingatan ni anang mga barangaya ba? O kanang Kibalabag, bukid na magina. Sudlunon kay na nga barangay sa Malay-Balay. Apil na tong kuan. Manalog. Oh. Tuwa na kina sa suok-suok yun ba? Oh, bisag kini kanayan, naraman is highway na yan. Oh. Matingata, way signal. Hadlok siguro ang mga kuan ba? Network company nga mubutang og cell site kay basi tirahan rebuilde. Ay! Basi kagos mag-rebuilde ba? O, tingata nga nung kanang mga lugar, wa gi cell site makita to. Nga kasagara sa mga cell site diha man ay pamutang sa bukid, di ba? O des kanayan kada kay bukid ang pamutangan og cell site. Daghan kay bukid man na. Pero nganong wala cell site makita ninyo, manang way signal. Daghan nagtuo nga hadlok siguro ng mga network company kay basig bombahas mga rebuilde ba? Ay! Na siguro ni atraso ni mga tawhanas mga NPA. Ay! Nga hadlok magbutang sa cell site. Ha? Ay! Samtang sa pikas nga bahin 2026 MELP Pro Evaluation. LGU Kalilangan, LGU Talakag, ag LGU Malitmog gipahigayon kini adto miaging Mayo 19 hangtod sa 21 2026. Aha. Samtang sa pikas bahin hatod serbisyo karaban usa sa mga programa ni Governor Onel Roque ang gihusgan. Hatod serbisyo karaban. Dito na po ni kipahigayon nila ni ato nakalabay nga Mayo 21, 2026 sa Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Dito na po sila nagpahigayon sa ilang hatid serbisyo karaban. Daghan-daghan sab ang pahimulos sa maong serbisyo sa provincial government. Naa dito tanan ni uban gyud ang tanan nga mga departamento, department heads sa probinsya, sa national nga mga buhatan, tuwa po dito napita. Mo ni gituyo nga program ni Governor Onel Roque para kadtong naa sa hilit nga mga barangay ba. Nga kasagara taw nila nga no mag-rebuild sila kay wa maserbisyo wis gobyerno. Ay! Oh, maingon ng uban, dito na lang rebuild mo suporta kay may pang-rebuild panggaon pa mi kay sa gobyerno. Ay! Pangutano ni mo ngano man? Wa gyud gobyerno nakataak sa mo dinhi, wa may katilang serbisyo sa gobyerno. Mo na mag-rebuild na lang mi. Ay! So ang gibuhat sa provincial government gisulod kini nga mga barangaya. Hilit nga mga barangay gipanulod na nila ilang gisulod. Gihatod nila personal ang serbisyo. Ini mga barangaya. Aron nga makatilaw sila sa serbisyo sa gobyerno. Gikas national, provincial, o sa lokal. Mo tuyuan gina. Mo na'y unod anang serbisyo karaban nga programa ni Governor Onel Roque. Usa po na sa solusyon nga mugamay ang kadaghanon sa mga rebuilde. Ay! Ngano man, kay ganahan namang mga tao, diyang mga bukira, diyang ang mga barangaya, kay niabot mang gobyerno, serbisyo sa gobyerno sa ila. So di na sila ma-recruit sa rebuilde. Ay! O sana nga maka palipay po nila. Aha. 51 ka centenarian. Ika-51, no? Ato sa nitanahon, be? Natala sa provincial government ng Bukidnon ang 51 ka mga centenarian sa provincial centenarian cash incentive program. Base kini sa data gikan sa Provincial Social Welfare and Development Office as of May 21, 2026. Matod ni Miss Eileen Salomintao, PG Provincial Government Department Head sa PSWDO nga sa 51 kagadaghanon 35 nini
ang living centenarians diin nag-edad og 106 ang pinakatiguang niini. Gipatuman ang maong programa niadtong tuig 2024 din ana sa 31 centenarians ang natala og 19 ang living niini kining buhi. Samang panahon makita ang pinakatigulang on the record nga 110 anyos sa may taliwan ng atuslaing kalibutan tuig 2025 sa 16 og 12 ka mga buhi. 16 ang ihap, 12 na lang ang buhi. Amo na atong hisgutan kaganiha. Samtang sa tuig 2026, 4 ang natala og sa mosunod pa nga mga centenarians nining tuiga kay napamantas buwan sa Hunyo. Pinasikad sa Provincial Ordinance number 2026 at 22. 2022 Ordinance number 2022-010R sa 27th SP gipasinunggan o gipasalatan sa provincial government pinagi ni Governor Onil Roque kadtong mga nag-edad og usa ka gatos ka tuig og pataas kinsa makadawat og 50,000 pesos cash uban sa food packs og lain pang pahalipay nini sa matag tuig nga moabot sa ilang kinabuhi. Kada tuig mo dawat na tag 50,000 pesos. Doon ay report ani si Fredelin be? Documentary report ni Fredelin Ragandang atong paminawon. Atong paminawon ning documentary report ni Fredelin Ragandang. Bahin aning centenarian nga balita. Ano ni? Zut lang ha. Hoy. Nawala man. Aha. Hoy. Sama ni? Okay. Sayang tikuan mo. Mga centenarians sa Bukidnon. Sa unang higayon sa probinsya sa Bukidnon, Bati pa sa lulo. ang ipatuman ang Centenarian Ordinance. Documentary report ni Brigada to be video na talagang magpunta Governor Roque. para sa ating mga centenarians. Presko nga hangin, linhawng palibot, ugyano, apan, himsog nga pagkinabuhi. Usa sa mga hinungdan nga daghang mga tigulang sa Bukidnon ang nakaabot sa edad nga usa ka gatos anyos o labaw pa. Karong adlaw atong gisaksihan kung unsa ang sekreto sa taas nga kinabuhi ug giunsa sila pagpasidungog sa probinsya sa Bukidnon pinaagi sa Centenarian Cash Incentive Program. Nami karon dinhi sa Sumilaw. And nakasayod ba mo nga 51 na ka-centenarya ng ato ang na-extendan og tabang sa provincial government of Bukidnon? Yes, 51 centenarians na. Dali, uban na nato si Governor Roque sa pag-ilaila sa atong ika-51st centenarian dinhi sa lungsod sa Sumilaw, Bukidnon. Siya si Lola Lucita Dinokia, Lola. 100 years old, himsog, baskog, og labaw sa tanan, Kit-kit pa. lusayaw pa. Oh, sayo silang Governor Roque. Alright, Oh. once again, congratulations, nanay, no? Siya ang ika-51 nga centenarian sa Bukidnon. Unsa ka tinuod di imong sekreto sa pagtaas sa kinabuhi ang fighter wine o ang imong pagkamalipayon? Fighter wine. Og malipay, magkalipay ko, malipayon ko. Ano yun? Kaya di ko magmalipayon, ulis ko magmaguugol. Wala ako'y kuan. Ubusin mo Di edad. ko makaabot aning nga tuiga. Ba? So ang sekreto, Kung sikrito ba, o gyapon na fighter o dakan.
Paborito wine. ni Mang Dakan. Oo, lamig kaayo ang dakan. Okay. So na Base sa datos sa Provincial Lagit Social better, Welfare Lynn. and Development Office, ang buhatan nga nagapasiugda sa Provincial Government of Bukidnon's Centenarian Cash Incentive Program as of May 21, 2026, adunay kinatibuk ang 51 ka mga centenarians na ang probinsya sa Bukidnon. Mayo sa 21, 2026. Natay 51 awarded. Sugod sa tuig 2024. Ang nabilin nga buhian na is 35. Unya, sa 35, karon lang yung 2026, no, from January to May, nakahatag tag upat ka nag 100 years old. So mga bago nga centenarian upat. So karon niata karon sa Kisolon, Sumilaw. Ang labing tigulang nga buhi nga centenarian karon adunay edad na 106 anyos. Another 50 mil na. Mo edad pag yun o dugang. Niadtong tuig 2024, adunay total nga 31 centenarians. Ang labing tigulang niadtong tuiga nakaabot og 110 anyos. 110 years old. Laki. Apan namatay na karon. Tulpa sa ba? Sa tuig 2025, adunay 16 ka centenarians diin, 12 ang buhi pa. Samtang sa tuig 2026, upat na ang natala og posible pang madugangan. Usa sa ginatan-aw nga dakong rason sa kadugayon sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa Bukidnon, mao ang ilang healthy lifestyle. Presko nga hangin, limpyo nga Happy lang palibot, yun. natural nga pagkaon ug aktibong lifestyle nga maoy kasagarang makita sa adlaw-adlaw nilang panginabuhi. Napay bugas o. Dugang paniini ang Pagpaks. lig-on nga relasyon sa pamilya ug komunidad nga naghatag og malinawon ug positibong panglantaw sa kinabuhi. At least, no, nga kami makaambal sa imong kinabuhi, no, sa tungod sa kataas, kahigayon nga imong gihatag pod sa atong katilingban. Kami tanan day nagpasalamat sa imo, no? Hopefully, pila pag yung katuig ka, no? Ako wa may problema ka tuig kung balik-balik diri, no? Oh, basta ug naa ka pa mubalik ko diri sa imo. Yes. Grabe ka malipayan nanay. So, Pinasikad sa Provincial Ordinance No. 2022-010R 27th SP, gipasidunggan o gipasalamatan sa provincial government, pinaagi ni Governor Rogelio Nil Piroque, kadtong mga nag-edad og 100 years old ug pataas, kinsa magdawat og 50,000 pesos uban sa food packs ug lain pang pahalipay niini sa matag tuig nga moabot sa ilang kinabuhi. So, Nay, I hope nga nalipay kay ka nga nahay daghan kay nakabisita diri sa imo ha. Oh, ako ning gift sa imo ha. Kay mura ba na imo ang kuan kay ingon silang ma'am isa lang, dili isa ka case. Sa Bukidnon, Gitagag Peter ang Wine. taas nga kinabuhi, dili lang ginasukod sa edad, kundili sa kalidad sa panginabuhi, lig-on nga pamilya ug maayong palibot. Usa kini ka pamatuod nga ang simpleng kinabuhi ug himsog nga panglawas mahimong sekreto sa pag-abot sa usa ka siglo nga kinabuhi. Okay. Mato may gala si Fredeline Ragandang. Usa sa mga reporter sa Provincial Information Office sa Kapitolyo Provincial sa Bukidnon. Og uban-uban na siya kanunay, dunay magalakaw si Governor Roque. Siya mo buhat og mga report din ba? Ato sa kalihukan ni Congresswoman Larny Roque sa atong 4th District Bukidnon, Bira. Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Paka. I-update po na to mga kalihukan ni Congresswoman Larny Roque, ang atong representante sa 4th District din sa Bukidnon. Oh. Ato pong sumayon ang mga bago niyang programa
nga nahimo. Labi na sa mga kalihukan niya. Padayon ang kuan karon, no? Kining RIAP. Pagpanghatag og kanang suporta ngadto sa mga estudyante. Doon ay mga pagpasalamat po nga gihimo ang mga estudyante ngadto ni Congresswoman Larny Roque o kang Governor O'Neil Roque. Kay may tambaya yung usab si Governor Roque ani. Salamat Governor O'Neil Roque, amigo nga abogado usab si Attorney Ted Pepito. Guwapa namo nga congresswoman nga nagno sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Congresswoman Larny Roque. RIAP Educational Assistance Batch 1 released. Ni-release sila bag-o to niaging mga adlaw sa laing kuan laing pag-release kini sa Educational Assistance Batch 1 sa RIAP. Unsa man ni RIAP? Ang RIAP mo siya ang Roque Educational Assistance Program. RIAP for short, no? Roque Educational Assistance Program. Dito na gihimo sa may Robinsons Mall, Valencia City, na itong nakalabay ng adlaw. O matod pa diri sa mensahe, we extend our heartfelt gratitude to the Office of Bukidnon 4th District Congresswoman Larny Roque, our supportive Provincial Governor O'Neil Roque, our friend and lawyer Attorney Ted Pepito, and the hardworking DSWD staff who tirelessly assisted and guided everyone throughout the process. Congratulations all RIAP student, beneficiaries, study well, dream big, and aim high for a brighter future. Your success is the success of Bukidnon. Na naka-benepisyo aning kuan RIAP program, no? Sa ni Congresswoman Larny Roque, jointly kini sa atong gobernador pod, Governor Rogelio O'Neil Roque. Ubang mga estudyante gani nga natabangan, nga gi-graduate na itong uban, nga naka-benepisyo aning RIAP. Nindot maguni kay dako ni katabang atos mga estudyante, labi na kadtong pinangitain taon ang katubang kalisod-lisod ang ginikanan ba. Paghatag pabalon sila mga anak. Doon ay assistance nga ihatag ang provincial government, labi na gyud sa opisina usab ni Congresswoman Larny Roque. Sa mo ni siya nga programaha. Daghan na pod ang nalipay gani mga estudyante nga nagpasalamat na ining nasampit nga program sa duha, no? Congresswoman Larny Roque og ni Governor O'Neil Roque. Dinala sa tataman sa atong first round sa programang Paka. Ato ta sa atong second round. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Sa makausapa, maayong udto ninyong tanan ni ata sa atong second round. Ikaduhang ugna sa atong programang Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran ang kuna. So anita sa mga balita, isyu o komentaryo nga aton usab salusaluhan dinis atong pagpanag-uban ni ining udto. Hapon naman no? Hapon na. Kining atong second round, gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radio Paka Studio, lahos diha sa Radio Mano-Mano 99.3 sa dial Sinumang Radio. So katong naminaw sa Radio Mano-Mano,
malipay ang pagpaminaw ninyong tanan diha sa tanan nga mga listeners sa Radyo Manumano. O diya kato mga dapit nga di na maabot sa signal sa Radyo Manumano, dire sa atong page, dire sa atong Facebook live. Sa atong mga informasyon, mga kasayuran ta nga hatagan nato sa pagtagad dinhi sa atong tulumanon ining udtuha. Nahon nato ning mga panghitabo sa atong palibot nga gilangkuban sa milabay nga 24 oras. Kadtong salamat nga di kayo dinagko ang mga panghitabo sa atong palibot. Dunay raid nga gihimo sa Malaybalay pero di kayo inong talugar dinagko. Raid ni bahin sa paghupot og armas, illegal nga paghupot sa armas, unya doon na po pang dakop kay naigo sa buy bust operation. Kining sa illegal drugs ba nga operasyon sa kapulisan. Mo ni ang mga naguna sa milabay nga mga adlaw og apil pa gani kaga hapon og samtang sa latest karon atong tanawon unsay naa sa latest. Uy, human-human na ang palarong pambansa nga gihimo kini dito sa gihimo ni dito sa Agusan del Sur. Agusan del Sur may host karong tuiga sa palarong pambansa National Athletic Meet. Human man diga isang human na bago lang na human. Og bay tanaw na to ang mga sa Silver na bay bukid nun dire. Bay region sa to pabukid nun na sa Region 10. Ikapibang Region 10 dire, tanaw na tong Region 10 naaba sa tali sa kuan. Kining silver, gold, bronze. Mo man basta mga athletic games. Region 9. May Region 10? Ha? Region 10, Northern Mindanao. Tanaw na tong Region 10, Northern Mindanao. Gold. Ang nakuha sa Region 10, duha ka gold, duha ka silver, usa ka bronze. Total sa medal is 5. Kuan siya kanang di pa gini final sa nahuman nga kuan madugangan pa ni sa bago lang nahuman nga palarong pambansa nga dito gihimos Karagarid. Karagarid man ang Agusan del Sur, so sila mo'y host karon. Host sa miagi kay human naman. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Samtang sa pikas bahin, uban pang mga kasayuran nga tuhatagas pagtagad dinhi sa atong pagpanaguban. Dugang mga informasyon. Dunay 36 anyos nga lalaki gipapriso sa iyang igsuon nga babae. Human gipangsunog ang iyang mga butang. Dito ni naitabo sa poblasyon Quezon Bukidnon. Adios. Giunay lugar niya igsuon gipangsunog ang mga butang. Sama ni under influence sa liquor,
gipadakop sa igsoong babae ang usa ka lalaki nga igsoon niya 36 anyos. Human gikabutyag nga nanunog kinig mga butang. Maguwang din niya ng babae. Alas 3 sa hapon nato nakalabay nga Mayo 25 sa Balangay 3, Poblasyon, Quezon, Bukidnon. Sumala sa report sa kapulisan nga kalit na lang matod pang gidosniban kay sa suspek ang mga kabtangan sa igsoon gawas sa ilang common nga balay. Ang gipang dosniban nga mga butang naglangkob na sa tulo ka mga furniture cabinets. Grabe, no? Gisunog diyang kabinet. Ay! Og duha ka mga electric stand fans na saran nga sulod pa sa mga kabinet ang mga sinina sa nasangpit nga babae ngayang maguwang sa suspek. Tungod ini gi-report kini sa kapulisan o gi-aresto ang manghod nga lalaki nga mo'y naglasong lugar ning wakwak. Ay! Nabalhog sa kadali, no, sa Quezon Municipal Police Station ang suspitsado og failan kini og kasong arson sa maguwang. Grabe, no? Wa gikabuti agon sa hinungdan sa kalagot sa suspitsado ngadto siyang maguwang nga babae. Nganong ang mga butang mo'y gipahimuon sa pagsunog. Ay! Sama ni under lango ni silim makahubog or sa kalagot ra gyud. Apan dire gibutyag sa police report. O sa kalagot ba or influensyado sa liquor. Ino talang liquor. Di lang tanang illegal drugs kay dako na sad na siya nga pasangil. Kanang liquor lang. Kasagara sa mga tao kana nasa influensya under influence ba sa ilim nun makahubog. Mangisog naman rin na magmaoy. O si makita kung nakikalagot siya sa imo, si makita nga butang diha. O say pa gani malabihan, dunggabon ka, bagbagan ka ba? Ay! May gani ni kay Kuanra. May gani ni siya kay Kuanra. Kining dubduban lang, sunog. Wala pa sakiti ang iyang maguwang nga babae. So, muna ang mga pangitabo sab dito sa Quezon, Bukidnon. Wala tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Dira sa itong pagpanaguban sa Tulumanon. Paka, paminaw, apil ka matuuran ako na. Hangtod sa sunod, higayon na sa mga tagnag sa mga istasyon. Oy, bye-bye. Inyong nabati ang Tulumanon. Paka, paminawa, apil, kamatuuran ang kuna. Paka, hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.